Magandang araw po at magandang gabi sa mga nakakapanood sa gabi at sa lahat po ng naabot ng video nito. Welcome po dito sa AMB o Avoy Mix Videos. Ngayon po ay meron po tayong video, isa po itong balita na mula pa sa Middle East. At alam naman natin kung ano meron ngayon doon. Ito po ay tungkol sa gera na nangyayari dito sa Israel, Iran at saka ng Amerika. So ang balita pong ito ay mula sa News 5 Everywhere. Bigyan po natin ito ng ating reaction kung ano man ang nangyayari doon. So, i-play na po natin ang video. Rumesbak na ang militanteng grupong Hezbollah laban sa Israel bilang ganti sa pagpatay sa Iranian Supreme Leader. Ang masaklap, damay na ngayon ang Lebanon sa mas lumalawak na sigalot sa Middle East. Narito ang Frontline News Abroad. So, pati Lebanon, nadamay na. Ang pagkakaalam ko po kasi, yung mga Hezbollah, mga sundalo po yun, na sumusuporta dito sa Iran, kasi mga Hezbollah rin ang tawag nila dito sa mga sundalo dito ng Iran. Yung iba po niyan, mga kasamahan, nandun po sa nakabase sa Lebanon. At yun nga, mukhang rumesbak itong mga Hezbollah na to. Kaya siguro sila pinaputukan o binomba ng Israel. So sige po, tuloy po natin ang balita. Sa pulsa video ang pagtama ng Israeli airstrike sa Nabatia, Lebanon. Ang pag-atake niyan nangyari malapit lang sa eskwelahan. Tinira rin ng Israel ang coastal city ng Tyre. Pinuntiryan niya ng mga gusali kaya agad nagtakbuhan ang mga residente. Pagsapit ng gabi, nagbistulang mga bulalakaw sa ere ang mga missile at ang interceptors. Grabe, ang daming missile po niyan at napakamahal po yung missile na yan, Interceptor po yan. Ngayon dito sa atin sa Pilipinas, gaano kaya karami yung bala natin yan? Baka isang dosena lang, Kasi napakamahal po niyan. Kung gigirahin tayo dito at yung interceptor natin isang dosena lang, wala, useless po. Sana yung sanang mga nalilikom dapat maibili ng mga ganon. Kung ano yung dapat, hindi nakukurat o nakukurakot. Buti na lang yung ganyang view sa atin sa bagong taon, at masaya, Hindi kagaya niya na talagang gera talaga. Sa atin, iba ang gera sa atin, pag makakakita ka ng mga ganyan, yung firecracker lang. So, doon, purihin natin ang Panginoon doon at yun ang meron tayo. Hindi yung ganitong klaseng pailaw. Gera talaga at pumapatay. Ito ngayon ang sitwasyon sa Lebanon. Damay na sila sa mas malawak na bakbakan ng US, Israel at Iran. Nakabase kasi sa Lebanon ang militanteng grupong Hezbollah na rumesbak na bilang ganti sa pagpatay kay Iranian Supreme Leader Ali Khamenei na nasawi sa US-Israel strike sa Iran. Ayon sa Lebanese government, ipinag-utos na nila na ipagbawal ang military activities ng Hezbollah. Lalo't mahigit 50 na ang nasawi at halos 200 na ang sugatan. Hindi ba sabi daw itong Lebanon, yung gobyerno nila, pinagbabawalan nila itong mga Hezbollah, So hindi ba nila kontrolado itong mga Hezbollah? Nasa loob kasi ng bansa nila ito, Bakit hindi nila makontrol? Hindi ko alam kung anong klaseng gobyerno meron doon, so wala tayong alam doon. At nadadamay tuloy sila sa gera ng Iran at saka ng Israel, Kasi nasa kanila yung mga Hezbollah. Habang ang Israel, desiditong puksain ang Hezbollah kaya patuloy ang airstrike doon. Tuloy-tuloy rin ang pag-atake ng Amerika at Israel sa Iran. Isa sa pinuntirya ang capital city na Tehran. Tapos pa nga ang US Central Command ng video sa pag-atake nila sa Iran.
Base sa ulat, tinamaan sa airstrike ang Natanz nuclear facility ng Iran. Wala pang kumpirmasyon dyan ng Iranian officials. Pero bukod dyan, nasa pool din ng pag-atake ng Amerika at Israel ang 9 na ospital doon. Yun ang masaklap, yung mga dapat hindi kasama, kagaya ng ospital na yan, nadadamay, Hindi natin alam kung bakit smart missile ito, alam na dapat nila kung ano yung mga atakihin, pero nadadamay yung mga eskwelahan at ospital kung saan meron doon mga bata at mga pasyente na wala naman talagang kinalaman. So, gera kasi yan, So, wala na tayong magagawa pagka gera talaga. Hindi natin alam kung sinadya ba talagang idamay. Kaya ang Iran patuloy ang pagpapakawala ng missile. Namataan niya sa West Bank at ilan pang lugar sa Israel. Pero natatabla ang mga ito kaya debris ang karamihang nagbabagsakan sa lupa. Damay rin sa sigalot ang mga Gulf states na may base militar ng Amerika. Katunayan, pinasabog nga ng Iran ang US Embassy sa Riyadh, Saudi Arabia. Nasunog din ang Saudi Aramco's oil refinery matapos bagsakan ng drone debris. Patuloy rin ang pag-atake sa US military bases sa Qatar. Gayon din sa Kuwait. Nasa pool pa nga sa video ang pag-usok ng US Embassy roon. Ito pa, 3 fighter jet ng Amerika ang nag-crash. Aksidente itong napaputukan ng kaalyado nitong bansa sa Kuwait. Tinawag Yun lang, aksidenteng napaputukan, napagkamalang kalaban ng mga taga-Kuwait yung jet fighter ng Amerika. So, kung napabagsak nila yung mga eroplano ng jet fighter ng Amerika, ay magaling, Magaling silang umasinta itong mga taga-Kuwait. Pero mo, 3 na asinta. At damay, Kuwait, Dubai, Abu Dhabi, Riyadh, Qatar. Kasi may mga base may mga embassy o may mga base militar yata ang Amerika dyan. Nadamay. So, lumalawak po yung labanan. So, kung may nadamay dyan, ay kapwa Muslim sa Muslim na yung magkakalaban dyan. Lumalawak ang gera. naman nila itong friendly fire incident. Ligtas din ang 6 na Amerikanong sakay nito pero pinaiimbestigahan na ito ng Amerika. Dahil sa patuloy na pag-atake ng Iran, nag-abiso na ang US State Department na umuwi na ang mga Amerikanong non-emergency staff mula Bahrain, Jordan at Iraq. Nananatili ring sarado ang airspace ng mga bansang nadamay sa Middle East. Una nang sinabi ng Israel at ni US President Donald Trump na ang ginawang pag-atake sa Iran ay para puksain ang nuclear program nito dahil bantayan sa Amerika. Pero sa panibagong panayam kay Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu, lumulutang na ang gusto nila ay pagpapalit ng rehimen sa Iran. Sinabi na rin ni Trump na posibleng tumagal ng 4 na linggo o higit pa ang military operation sa Iran. Sagot dyan ng Iran, handa sila para sa mahabang gera. Nagbabalita mula sa Frontline, Faye Tobias, News 5. So hanggang dito na lang po, no? At makikita natin na talagang itong Iran ay ayaw sumuko, no? Una kasi tungkol lang ito sa sandatang nuklear na pinipigilan ng Amerika at ng Israel, no? At matatandaan na binomba na ng Amerika yan. So meron pa pala, no? Meron pa palang mga natitira na nuclear facility nila. At ayaw talagang tumigil nitong Iran. Pero ngayon, parang ang gusto ng Amerika at saka ng Israel palitan na yung buong rehimen, no, ng Iran, no? Kasi bukod doon, itong gobyerno ng Iran pinapatay niya rin yung mga mamamayan niya na ayaw sa pamamalakad nila, yung mga nagpo-protesta, yung mga nagrarally. Kaya yung ultimong yung mga mamamayan ng Iran gusto nila ng pagbabago, no? At humihingi sila ng tulong sa Amerika. Kaya gusto nila palitan na yung buong rehimen. Yung ibig sabihin, yung buong namumuno dito sa Iran. At gagawin itong isang republic o malayang bansa. At nang sa gayon, mapalaya kahit ang mga mamamayan nila.
Kasi ang balita natin, corrupt din po ang mga opisyal at mga namumuno sa Iran, at ang mga nakukurap nila ay ipinampapagawa nila ng mga panggera, no, ng mga equipment na ginagamit sa panggera. So ito nga sa sandatang nuklear, kasi malaking pondo ang kailangan diyan. So ipanalangin natin na matapos, andyan na kasi yung gera, no? Nandiyan na. So hindi na natin yan talaga mapipigilan. Ipanalangin natin na matapos ito ng maaga, no? Ang tanong, kung nadama yung tinatawag nating base militar, o yung merong base militar ng Amerika doon sa mga karatig bansa nila, kagaya ng Abu Dhabi, Dubai, Qatar, may mga mga Amerikano, mga kaalyado ng Amerikano yan, nadamay, no? Ang Pilipinas po kaya ay madamay din, no? Kasi napakaraming EDCA site dito, no? Although sinasabi nila hindi yung base militar ng Amerika, mismong sa Pilipinas po yun, na may access lang ang mga Amerikano, pero yun po ay sa Pilipinas. Pero gayon pa man, mga Amerikano pa rin po, at mga facility ng mga Amerikano nandun, at alam ng lahat na Amerikano pa rin ang mga nandun. So, posible kaya madamay ang Pilipinas dito, no? At tayo rin ay tirahin ng missile, no? Long range, no? Ay tinatawag ng mga ballistic, and hindi ko lang alam kung abot ba talaga yan dito sa silangan, no? Sana hindi, or yung mga jet or drones, kasi merong mga itong area to, merong mga Muslim country rin dito na possible meron silang network dito, o maghasik ng tinatawag nating kaguluhan o yung terrorism, dapat maging alisto po ang ating gobyerno dyan. So, hanggang dito na lang po, at itong naihatid natin yung balita sa inyo ng News 5 Everywhere, at nabigyan na natin ng reaction ang tungkol sa kanilang ibinabalita. So, hanggang sa muli po, ito po ang Aboy Mix Videos.